mga kakampi natin. At ang kagandahan nito, hindi kayo gagastos. Yung inyong mga solusyon ay nandyan lang po sa inyong mga tahanan, Check din pag may time. Dahil nandyan lang pala yung inyong mga solusyon para sa inyong mga problema sa mancha. Na hindi nyo na kailangan gumastos. Hindi na kayo kailangan kumuha ng budget mula dun sa inyong pang isang linggo. Mababawasan pa ng kalahating kilo tuloy yung inyong bibilhing bigas. Huwag nyo lang gawin yun. Tingin lang kayo. Meron sa bahay po ninyong solusyon. Lalo na sa mga puting damit. Ay, naku naman. Yung iba dyan, Kagaya nito, yung mga manilaw-nilaw. Yung iba niyan, yung naninilaw dito sa may bandang kilikili. Pero ito, may mga manilaw. Yung sa may mga bandang kilikili, dahil sa pawis. Tsaka syempre yung iba pang mga inilalagay po nating, sabi nila sa Filipino tuwang or Filipino accent. Deodorant. Okay? Deodorant! Diba? Yung mga deodorant stains, talaga naman napakamatinding salarin yan Nagkakaroon yan dito yung sa mga puting shirt. Minsan nga kahit hindi puti, meron pa rin, no? Talaga namang sila po yung nagbibigay ng manilaw-nilaw na kulay. Nako! Ay, alam niyo ba kung ano doon? Kakampi nyo! Napakaganda, kalamansi. Pag nag-juice kayo, dahil naiinitan kayo ngayong panahon, maglaan kayo ng ilang piraso ng ng kalamansi. Huwag niyong umusin. Habang nag-juice kayo dan, gawan niyo itong solusyon, maghiwa kayo ng kalamansi dahil ito po ang inyong magiging solusyon. Bakit kamo? Kasi po yung kalamansi, meron pong citric acid na tinatawag na nakakatanggal po ng mancha. Ang kailangan nyo lang gawin, ayan kalamansi, Talaga naman, yan, yung mga kalamansi natin. Ang bango. Okay? Diba? Ang gagawin nyo lang po ay pipigaan. Halimbawa ito may mga dilaw-dilaw dito. Halimbawa sa kilikili, ganyan. May dilaw-dilaw. Pigaan nyo po yan, ng ganyan. Ayan, pigaan nyo ng inyong kalamansi. Pwede rin naman po, pigain nyo na yung kalamansi po ninyo para walang mga ganitong mga buto-buto. Tapos itabi nyo yung buto, itanim nyo. Meron na kayong kalamansi naman. Diba? Yung purpose, huwag nyo pong kakalimutan. Okay, pigaan nyo po yan. Hayaan nyo po muna yung nakababad. Ibabad nyo po muna yung ating kalamansi na ipiniga rito bago nyo po labhan. Okay? Kung makapit ho talaga, hindi nawawala. Lalo na alam nyo yung pinakamatindi sa may bandang kilikili. Sa may bandang kilikili, kung makapit talaga, ulit-ulitin nyo lang po yung proseso. Kailangan po ng tiyagaan dito para po matanggal talaga ng husto. Ulit-ulitin nyo lang po yung paglalagay ng kalamansi doon po sa may bandang may naninilaw. Tapos lalabahan ulit. And in no time, magiging maputi ng muli. Baka nga mamaya, mas maputi pa yung... mas maputi pa yung nilalagyan nyo ng kalamansi, Tapos pwede nyo ulit ipang-rampa yung inyong damit, Ganun lang! Wag ko kayo magsasayang, lalo na yung mga damit natin, kailangan ho natin gamitin ng husto yan, Dahil pag minsan yun pag tinabi nyo yung damit na hindi ginagamit, sayang naman, diba? Nakakadagdag yan sa basura, hindi pwede. Kailangan meron gagamitin ho natin. Okay, yan yung unang solusyon. Ang bango ng kalamansi. Ito naman, yung susunod nating problema. Nako, marami to, lalo yung mga kababaihan. Lipstick, yung lipstick sa damit. Pero bago ko ituro sa inyo itong gagawin natin, hindi muna, ito na muna yung ituturo ko sa inyo, sa mga netizen natin. Okay, lipstick. Di ba minsan, pag nagtanggal po kayo, naku, dumaan po sa lalo pag may makeup ka rin, dumaan na po sa lipso ninyo. Talaga naman. Siyempre, magkakaroon po ng bantya yung inyong damit. Okay? Ang kailangan nyo naman po rito, nako, ito, mahirap pong tanggalin ito kung tubig lang. Hindi kakayanin yung mga ganyan. Diba? Ang kailangan ho natin dito ay toothpaste. Tama ba? Toothpaste. Oo. Toothpaste po ang kailangan natin. Okay? Toothpaste po ang kailangan natin. Ang gagawin ho natin ay,
napakadali lang ho. Gamit po ng basang tela, pero ipahid po muna natin ang toothpaste sa mancha. Okay, ang gagawin ho natin, maglagay ho tayo ng, better ho sana kung ano, better ho sana kung yung puti. Okay, better ho sana kung yung puting toothpaste ang gagamitin ho natin. Ano ha? Okay, yung puting toothpaste ho ang gagamitin natin. Ilalagay natin yung puting toothpaste, better ho sana kung puting toothpaste talaga. Yun ho kasi ang importante doon. Na-try ko na po kasi yan, yung puting toothpaste. Okay? Okay, yung puting toothpaste, ipahid po natin. Okay? At yung magiging kagandahan po ng puting toothpaste, yun po kasi ay mataas po yung fluoride, hindi pa? Mala detergent po ang power ng puting toothpaste na ginagamit ho natin. Pagkatapos ho nun, pag nilagay ho natin yung ating, kung kaya nyo po, ibabad nyo po muna. Actually, ang technique po sa mga ganito, ibabad nyo po muna yung ating toothpaste, yung puting toothpaste. Tapos, banlawan, okay? O pwede nyo rin po munang pahira ng ating basang-basahan, yung ating nadumihan na t-shirt or damit, okay? And then, tinan mo nga, ito nga, kahit na yung ating toothpaste ay pula, natatanggal diba? Natatanggal po napakahusay, napakagaling ng toothpaste, Hindi lang po pampaputi ng ng inyong ngipin, at pampaprotekta ng inyong ngipin, ayan natatanggal naman kahit papaano. So, ibig sabihin, kapag inulit-ulit nyo po ito, lagi nyo pong gagawin doon po sa nalagyan ng lipstick, ng lipstick or makeup, hindi lang po lipstick actually. Maski po yung makeup, yung powder, yung foundation, nakakatulong po ito. Okay? Ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang yon. Pero, meron akong isang tip para naman po yung inyong toothpaste ay hindi nadidikit sa inyong damit. Okay? Ito ang gagawin nyo. Meron kayo dyang shawl. Yung pong hindi, pag nilabhan nyo ay matatanggal agad. Yung shawl po ninyo, ang gagawin nyo po ay ipatong nyo po sa inyong ulo. Ganito, ipapatong nyo po sa inyong ulo. Ganyan. Pagkatapos mo niyan, yung pong inyong shawl ay ipasok nyo po dun sa damit. Okay? Dun sa inyong damit na huhubarin. Din po sa, ilagay ko na nga. Ano naman to ito? Ganyan. Ayan, ganyan na po, di ba? Tapos saka nyo po ito ngayon huhubarin. Yun ang tip ko sa inyo. Nandyan pa ba kayo? Nandyan ba kayo? Ay mahusay, Ganoon, para po hindi madudumihan yung inyong damit. Kasi mahirap naman po talaga, lalo na, kung ang inyong inaalaga ang damit. Kagaya nung aming ditong cameraman, si Morts. Ang kanyang mga damit dito mga mga branded. Branded, mga tipong, isang peraso 30,000. Eto na! Diba? Eto na. Si po yun? Si B po yun. Si B. Ayun yung puting, ilagay natin, puting toothpaste, puting toothpaste ilagay natin. Ayan, ilagay natin. Para lang may idea kayo. Ayan. Kasi ito talaga, ang alam ko kasi talaga rin yung puting toothpaste din, matindi po yung niyan, yung fluoride niyan. Yan. Ganyan din yan. Tapos, kagandahan nito, toothpaste naman, hindi naman to delikado sa inyong kamay. Ayan. Igaganyan nyo lang yan. Babad nyo. Ganyan po siya. Babad nyo. And then, tsaka ito pa, ang isa pang tip. Kapag namantsahan ngayon yung inyong damit, ora-orada. Linisin nyo na agad. Linisan nyo na agad. Huwag nyo nang patagalin, itambak pa doon sa labahan. Tanggalin nyo na. Okay? Ayan. Gaganyanin nyo lang yan. Basta ibabad nyo, paulit-ulit nyung gagawin yan. Syempre, talaga namang tiyagaan lang din, matatanggal nyo po yung na yan. Mancha na yan ng makeup or lipstick. Okay? Yan po ang inyong gagawin. Ayan! Susunod natin kakaririn! Loveless, nakakasunod pa ba kayo? Kailangan nyo sumunod. Ang isusunod natin ay, yung ating mga puting sapatos. Kagaya nito. Talaga naman, may mga kababayan tayo na
talagang gamit na gamit yung kanilang rubber shoes. Ito kitang-kita. Mukhang mga 20 years na itong isinusuot. Ano? May ganun tayo kasi gusto nating makatipid, hindi ba? Or wala ho talagang pambili. Mas uunahin ho natin yung ating pagkain kaya, or pang tuition fee, di ba parang si Tatay Gilbert, ganon. Hindi naman talaga inuuna yung kung ano yung ginagamit natin. Sa mga sapatos na puti, na parang talaga namang may natitira pa rin dumi kahit nalaba ka ng laba, kahit anong kuskus mo. Tsaka syempre, hindi po lagi dapat nilalabahan talaga yung mga sapatos kasi mas madali nga po yun masisira. Ito naman. Ano ba, alam nyo ba kung anong pwede naman natin gawin? Huwag nyo na sigurong labahan, Gawin nyo na lang itong gagawin natin. Ang paborito natin dito, yung suka. Oo, suka lang. Meron kayo sa bahay suka? Meron, di ba? Nasa kusina, marami yan. Hindi nyo po ito isasaw-saw sa suka. Ano isasaw sa suka? Gagawin natin ay, kuha tayo ng basahan. Okay? Kuha tayo ng basahan. Hindi po basa. Narinig kita, Jenny. Nanonood ka, Narinig kita, Jenny, hindi mo basang-basahan. Okay, ito yung basahan lalagay natin. Ang gagawin natin ay, kuha tayo ng suka. Dahil ang suka ay acidic, kaya po epektibo siyang pantanggal ng stain. Okay? Ilublub lang natin. Ito po ang ating isasawsaw. Tapos kuha na rin po kayo ng chicharon. Masaya ho itong linisan na ito, Okay, lagyan na po natin. Ayan. Tapos, saka ho natin ngayon ito, ipapahid. Tingnan mo, tumulo pa siya. Ipahid ho natin, Ay, ang husay! Kita mo naman yan. Uy! Grabe! Ang galing, Ipinapahid ko na po ngayon yung ating suka doon sa ating puting sapatos. Mas mabuti siguro kung inyong ipapahid na basahan, yung medyo may konting gaspang ng konti. Para sumabay, parang nababrasyo yung ating dumi. Okay? Ayan. Ganyanin nyo siya, Ay, napakahusay nito, Ang kainaman ng suka, ay ito'y hindi na pwedeng sausawan ito na ngayon ng chicharon. Kasi nadumihan na Okay? Hindi na maganda yan. Baka ospital na po ang diretsyon nyo yan, So, ganyan lang ho yan. Diba? Ayan. Anuhin lang po natin. Ipupunas lang ho natin yung suka. At ang kainaman! Pag sure, Pag sure! Sure na yung mga bakterya, diba? Mga mikrobyo. Deads dead sa suka, diba? Dahil hindi lang po niya matatanggal yung dumi, pati ho yung mabahong amoy. Alam nyo ang ginagawa ko? Mahaluin ko yung suka tsaka tubig, tapos spray nyo sa loob ng sapatos. Diba? Yung parang may dyan, may nangangamoy-ngamoy na paa. Siyempre kasi nagpapawis naman talaga yung paa natin, Spray nyo. Ay, nakaw. Matutuwa sa inyo yung mga paa ninyo. Sabi nyo, you love me, sabi ng mga paa ninyo. Ayan, ganyan lang. Uy, ang galing, Kita nyo, natatanggal yung dumi. Ganun lang siya. Diba? May ginastos ba tayo dito? Wala. Wala tayong ginastos. Hindi mabubutas ang bulsa natin dito sa ginagawa po natin. Ano po? Kita nyo naman, nasa bahay lang po ninyo ang mga kailangan natin para masolusyonan yung mga problema natin na kinakaharap, lalo sa mga ganitong simpleng paglilinis ng ating mga damit at mga gamit. Okay? Ayan! Husay! Salamat! Salamat sa suka, toothpaste at kalamansi. Walang gastusan, pero alam nyo naman, kita nyo naman, epektibong-epektibo. Hi! Salamat sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages.
Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.